snow white dove, he sends his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a dove. When troubles surround us and evil comes, the body grows weak and the spirit grows numb. When these things beset us, he doesn't forget us. He sends down his love on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a dove. When Noah had drifted on flood many days, he searched for land in various ways. Well, trouble he had some, but he wasn't forgotten. God sent down his love on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sends his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a dove. Amen. Amen sa napakagandang awitin and amen po sa panibagong araw na tayo po ay magkakasama. Ngayon po ay araw ng Friday. Happy Preparation Day po sa bawat isa, January 19, 2024. And good morning, good afternoon, and good evening saan man po tayo naroon sa ating mga kinaroroonan. Nawa ang patnubay at biyaya ng Panginoon ay sa ating lahat. And praise the Lord sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy nating natatamasa upang tayo ay patuloy na magpuri, mag-aral at magpalakasan ng salita ng Panginoon. And maraming pong salamat sa inyong mga kapatid. Bagamat kayo po ay mga busy, kayo po ay nagpapatuloy, naglalaan ng oras para sa ating Panginoon. Kaya maraming pong salamat sa inyong mga kapatid. And nais ko po munang bumate bago ko po banggitin ang ating programa sa umagang ito. Binabati ko po ang ating admin mula sa Japan, si Sister Joy Kitahara. Good afternoon. And si Brother Ray Moore, ang ating speaker. And si Sister Aida Almasco. Good afternoon. Si Auntie Emmy. Good evening po. And Sister Ampi, good evening din po dyan sa Amerika. And Sister Irene, good evening din po dyan po sa Amerika. And good afternoon naman po kay Sister Geraldine and Sister Maricel. Diyan naman po sa Hong Kong. Good afternoon po sa inyong dalawa. And si Brother Lorenzo, good morning po dyan sa Middle East. Si Sister Marites Hermosora, good afternoon sa Japan. Sister MK, good morning. Sister Nida, good afternoon. Sister Princess and si Brother Sherwin, good morning sa inyo dyan sa Middle East. And si Sister Jenny Bida. Ayan, good afternoon dyan sa Philippines. And ang atin pong programa ngayong umagang ito ay pangungunahan po tayo ni Sister Jenny Bida sa ating opening prayer. And ang atin pong music offering ay magagaling po kay Sister Nida Cruz. And ang atin pong walang sawang nangunguna na si Brother Ray, ang atin pong speaker. At tayo po ay magkakaroon ng picture taking and sharing and reflection and question and answer.
And ang inyo pong mga prayer request, paki-chat box lang po dyan. Ipaki-type lang po para masama po ni Brother Ray sa closing prayer. Ayan po mga kapatid, tayo po ay mag-umpisa na. Bibigay ko na po sa iyo, Sister Jenny Bida, ang ating opening prayer. Hello po. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagsama-sama itong grupo ito. Naway kami mag-aaral muli, naway may kapit po namin sa bawat isa ang aming pag-aaral ngayon at mag-aaral po sa amin. Ngayon din po, inyo po sanang basbasan ng bawat isa sa amin at kung kami may po nagkukulang sa inyo, kami po patawarin niyo sa naway niyo po tanggapin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Thank you, Sister Jenny. And tayo po ay makakarinig po ng isang special music mula po kay Sister Nida. Hello, mic test. Tangang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko. At ako'y nangarap, basta't ikaw ang kasama. Pangarap na tangang sasambahin, paligid man ay makinig. Kahit may suliranin, lagi kang awitan. Ikaw naman, kahit kailan di ka nakulang, iyaya mo sa akin laging lang ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako, Mama. Tangang sasambahin, paligid man ay makinig. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw naman, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, ibig mo ako, Panginoon, dakila katapat sa dalangin mo. Ako'y inibig ko, kahit ako ay ganito. Ang katapusan pagmamahal, walang pinipili ang mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako,
pag-ibig mo ako noon. Amen. Amen. Amen po sa napakagandang awitin. Hindi ka nagkulang. Praise the Lord. Thank you po, Sister Nida, sa napakagandang awitin. And, okay po, wala pong bagong pasok. Okay. Si Sister Ampi. Ayan, Sister Ampi. Good evening. And si Sister Lilet. Good morning naman po, Sister Lilet. And, okay na po. Ay, ito na po ang ating pinakaabangan. Bibigay ko na po sa inyo ang panahon, Brother Ray. Maraming salamat, Sister Langging. At gayon din sa nanalangin, gayon din sa special number, Sister Nida. So ako po'y bumabati po sa unang-una sa lahat, bumabati po ko sa inyo ng isang magandang pagbati, anumang oras ang inyong kinalalagyan dyan. Ano ho? At siyempre, dalangin natin sa isa't isa na tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan, anuman ang kalagayan natin. Beno mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayong hapon ay nasa chapter 2 na po tayo ng 28 Fundamental Belief. Itong chapter 2 ay pinag-uusapan natin yung pagkilala natin sa tunay na Diyos na itinuturo po ng ating doktrina as Seventh-day Adventist kung ano ang pagkakilala natin sa Diyos. Naniniwala po tayo na merong iisang Diyos na tinatawag. At doon sa iisang katawagang Diyos ay meron tatlong personang magkakasama. At yan po'y pinatunayan naman ng Biblia na meron pong tinatawag na Ama, the Father, at may tinatawag na Anak, at may tinatawag na Espiritu Santo. At ang tatlong ito ay magkakasama sa isang gawain at panukala at plano na may kinalaman sa kaligtasan po ng tao. Ano? Kaya itong tatlong ito, sila po'y pinakilala ng Biblia sa iisang katawagang Diyos. Kaya sa kabuuan, yung salitang Diyos, ang pinagmulan ng salitang Diyos ay nasulat po mula sa aklat ng Genesis 1:1 sa wikang Hebreo na tinawag na Elohim. Elohim is a single word for God but composed of three distinct person, the Father, the Son, the Holy Spirit. At yan po'y pinag-aralan natin noong nakaraang araw, noong Miyerkules, at yan ay mababasa po natin sa pagpapakilala ng ating Panginoon doon sa Mateo 28:19 na ang sinasabi ron, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, number 1, sa pangalan ng Anak, number 2, at ng Espiritu Santo. Kaya tatlo. Itong tatlong personang ito ay tinawag sa Latin word na Trinitas. Ibig sabihin ng Trinitas ay tinawag sa wikang English na Trinity. Ang ibig sabihin ng Trinity or Trinitas, ang ibig sabihin ay Tri-unity, tatlong nagkakaisa. At sapagkat sila'y nagkakaisa, sila'y tinawag sa isang katawagan na Diyos, kaya may tinatawag na iisang tinatawag na Diyos. Ano ho? So okay. So iiwanan natin pansamantalayan na pag-aralan natin, pag-aaralan natin sa chapter 2, yung tatlong persona. Sa pagkapersona ng Diyos Ama, wala po tayong pagtatalunan dyan. Ang pag-uusapan na lamang natin ay yung dalawang personang natitira. Yung anak ng Diyos na si Jesucristo, and then sa Monday, tatalakay natin about the Holy Spirit. Ano ba itong Holy Spirit? Isa nga ba siyang persona? Mga kaibigan, yung salitang persona, wag ho nating akalain na ang salitang persona, ito po'y nangangahulugan tao. No, hindi po. Dangan nga lamang tayong mga tao na nilalang sa larawan ng Diyos, tinatawag tayong persona. Maski ang Diyos po, tinatawag din persona. Ang ibig pala sabihin ng persona, ito pong salitang persona ay nasulat sa wikang Hebreo na ang ibig sabihin ng the word person sa Greek word ay hypostasis.
Ibig sabihin ng hypostasis, this is a person with personality. Meron po siyang kalagayan. Ang Diyos po may kalagayan eh. Kahit ang Diyos na hindi po natin nakikita, pero meron siyang anyo na hindi naman natin nakikita. Bakit? Kasi makasalanan nga tayo eh. Hindi pwedeng makita ng taong makasalanan ang Diyos. Ano ho? Kaya nga, pinapangakuan tayo ng Panginoon, makikita natin ang Diyos kung ang mga maliligtas ay nasa kalagayang pagpapakabanal. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa Kapitulo 12, versikulo 14 ng Aklat po ng Hebreo, ganito po ang kababasahan natin para makita natin ang Diyos. Una, ang sabi ng Panginoon sa Aklat po ng Hebreo, tandaan po natin ito, sa Kapitulo 12, na ang versikulo naman ay 14. Ang sabi ng Panginoon ay ganito. Bago tayo tumungo sa divinity ni Christ, ang sabi ganito, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ibig sabihin, kinakailangan maging peacemaker tayo. Hindi tayo manggugulo. Hindi tayo nanggugulo. Hindi tayo nangaaway. Ang Kristiyano, inaaway. Hindi ang Kristiyano ang nangaaway. Tandaan ho niyo, no? Ang Kristiyano, sinisiraan. Hindi ang Kristiyano ang naninira. Ayan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at now take note, ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Kaya para makita natin ang Panginoon, kinakailangan ang katangiang ito ay nasa atin. Mapagpayapa tayo, peacemaker tayo, at the same time, nagpapakabanal tayo sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay para makita natin ang ating Panginoon. So yun po, alright. Tutungo tayo sa isang magandang paksa na pinagtatalunan po ito mga kapatid. Pakinggan nyo maigi ito. Ilalatag po natin ito. Tayo as Seventh-day Adventist, biblically, based on the Bible, we believe that Jesus Christ is the second person in Trinity. Jesus Christ is God. Patutunayan ko sa inyo sa Biblia. Bibigyan ko kayo ng konting tip. Sa ating pangangaral, hindi maaari na tayo ay hindi makaharap sa ibang religion. Tandaan nyo yan. At any age, anuman ang edad natin, maaaring meron tayong makasalamuha na iba relihiyon. Like for example, bigyan ko yun ng halimbawa. Time will come, maaaring meron kayong kaibigan na isang relihiyon na hindi naniniwala si Kristo'y Diyos. Marami pong religion na nasa ilalim po ng doktrina ng Arianism. The Arianism doctrine, they did not believe that Jesus Christ is God. Yan po ay nasa ilalim ng doktrina ng Arianism. Hindi naniniwala si Kristo'y Diyos, kundi naniniwala sila si Kristo'y tao. Ayan. Ito, bibigay ko sa inyong tip. Kung meron man kayong makausap na hindi naniniwala kay Kristo, na ang paniniwala kay Kristo'y tao, tanggapin po ninyo. Tanggapin ninyo. Bakit? Totoo naman eh. Bakit? Si Kristo'y nagkatawan tao. Nagkatawan tao si Kristo eh. Nung siya'y pumanaog dito sa ibabaw ng lupa, nagkatawan tao. Kaya nung nagkatawan tao si Kristo, natural, yung kanyang katawan, yung kanyang anyo ay tao. Ano nyo? Ayan ha. So, in any debatable, sapagkat ang pagka-Diyos ni Kristo ay debatable sa mga taong hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos. Si Kristo'y tao lamang. Tanggapin niyo po, naniniwala kami, si Kristo po ay tao nung siya'y bumaba sa lupa. Nang bumaba siya sa lupa, natural yung kanyang anyo ay tao. Alright. Isang tabi na muna natin yung paniniwalang si Kristo'y tao. Naniniwala po tayo dyan, ulitin ko, naniniwala tayo, si Kristo nang bumaba sa lupa at nang siya'y nasa lupa, naniniwala tayo ang kalagayan ni Kristo'y tao. Bakit? Sapagkat si Kristo'y nagkatawan tao. Paano nangyari? Ito pasimula. Basahin ko muna sa inyo sa isang kasaysayan sa Biblia
Sa panahon ni Kristo, pinagtatalunan na po yung kalagayan ng Panginoong Heso Kristo. Pakinggan po natin sa aklat ni Matthew sa chapter 16. Tignan po natin yan, no? Sa chapter 16 verse 13 ng Matthew, ganito po kababasahan natin. Pakinggan natin ang conversation between Christ and kanyang mga apostoles. Ito usapan nila. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ayan, no? Tinatanong ngayon ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, ano ba naririnig nyo sa mga tao? Ano ba pagkakilala nila sa anak ng tao? Sa akin, ano ba pakilala nila? O, ngayon, sumagot yung mga alagad sa tanong ni Kristo. Ito sagot. At kanilang sinabi, anang ilan, sinasabi daw ng iba, ikaw daw si Juan Bautista. Ayan. Ang ilan, ikaw daw si Elias eh. At ang mga iba nagsasabi, ikaw daw si Jeremias. Sabi naman ng iba, isa sa mga propeta. Matapos marinig ito ng Panginoong Jesucristo, tinanong niya yung kanyang mga alagad. Sabi ni Kristo, kanyang sinabi sa kanila, dadapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? O yan mga kapatid, tatanungin kayo ng ibang religion. O kayo mga Seventh-day Adventist, ano pagkakilala nyo tungkol kay Kristo? Tanong yan ng mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ituloy natin ang sagot ng kanyang mga alagad nang tanungin sila ni Kristo, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Ito sagot. Verse 16, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan ang realidad po. Si Kristo po ay anak ng Diyos na buhay. Ano ibig sabihin ng Kristo? Sa salitang Griego, mga kapatid, ibig sabihin ng Kristo ay Mesiyas. The meaning of Mesiyas, ibig sabihin, the anointed one, pinahiran ng Diyos, pinili ng Diyos. At itong pinahiran ng Diyos na tinawag na Messiah, na tinawag na Kristo, ay siyang anak ng Diyos. So yan ang ating stand, yan ang ating paniniwala as Seventh-day Adventist based on the Bible. Biblical tayo. Alright. At sapagkat si Kristo po'y anak ng Diyos, paano pinakilala ng Diyos yung kanyang anak sa ating mga tao? Paano pinakilala ng Diyos Ama ang kanyang anak na tinawag na Diyos, anak ng Diyos na buhay? Pakinggan natin, let the Father speak about His Son. Hayaan natin ng Diyos Ama ang magsalita, magpaliwanag, kung ano ang kalagayan ng kanyang anak. Pakinggan natin. In Hebrew chapter 1, verse 5, ito, pagpapakilala ng Ama sa kanyang anak na si Kristo. Pakinggan po natin sa chapter 1, verse 5, introduction para sa anak ng Diyos. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. You are my son. Ayan. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Bakit? Pinanganak sa katawan tao Kaya ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Nanunin niya yan. So, si Kristo na anak ng Diyos, ini-introduce na po sa atin. He is the Son of God. Alright. Ano sabi ng Father regarding sa kanyang anak? Ito. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat
ng mga anghel ng Diyos. Tignan ninyo. May proclamation ang God the Father tungkol sa kanyang Son na si Jesus Christ, na anak ng Diyos, ay sasambahin ng mga anghel sa langit. Bakit? Bakit kailangan sambahin ng mga anghel? Di ba ang sinasamba ng mga anghel ay Diyos? Bakit sinasamba ng mga anghel ang anak ng Diyos? Ito pagpapakilala ng Ama sa kanyang anak uli. Sa verse 7 o 8, sa verse 8. Ngunit tungkol sa anak, ayan na, ay sinasabi, yung Ama nagsasalita rito tungkol sa kanyang anak. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Very clear. Pinakilala ng kanyang Ama, kaya pala pinasasamba ng Ama ang mga anghel sa langit sa kanyang anak, sapagkat yung anak pala ng Diyos, ang kalagayan pala ay Diyos. Oh, hindi ba? Hindi ba kayo mga may anak? Tayo mga may anak eh. Oh. Kung tayo'y bilang ama ay tao, pagka nagkaanak ka, ang anak mo tao rin. Hindi po ba? Eh yung Diyos, Ama, eh merong itinuring na anak. Natural, yung kanyang anak, ang kalagayan ay Diyos. Bakit? Sapagkat yung ama niya ay Diyos. Kaya sabi nung Ama tungkol sa kanyang anak, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, o may luklukan yung anak niya eh. Kaya sabi, ang iyong luklukan, O Diyos. Mismo yung Diyos Ama, Diyos sa anak din. Tinawag niyang Diyos yung kanyang anak eh. Sa makatuwid, yung Ama at yung anak, nagtatawagan sila sa kanilang tunay na kalagayang nature na Diyos. Kung paano tinawag ni Kristo na yung kanyang Ama ay Diyos, tinatawag din ng Amang Diyos yung kanyang anak na Diyos din. Kaya ang sabi ng Ama tungkol sa kanyang anak, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Maliwanag ang pagka-Diyos ng anak ay magpakailanman, sabi po ng Biblia. Pakinggan pa ho natin ang isang stand ng Seventh-day Adventist sa tunay na kalagayan pa rin ni Kristo na anak ng Diyos. Pakinggan po natin, kailan pa ba nag-i-exist? Kailan pa ba umiiral ang ating Panginoong Hesukristo bilang tinawag na Diyos? Pakinggan po natin sa John chapter 1, verse 1. Pakinggan natin. Ang sabi po dito mga kapatid, tandaan po natin ang verse na ito, para sa mga taong hindi naniniwalang si Kristo'y Diyos, binabaluktot po nila ito. Pakinggan ninyo, paano nila baluktutin ito? Basahin natin. Nang pasimula, in the beginning. Period muna ako mga kapatid sa point na ito ha. In the beginning. Sa Old Testament, there is a beginning. May binanggit doon, in the beginning. Sa New Testament, may binanggit din, in the beginning. So dalawa in the beginning sa Bible. The Old Testament time, during the creation, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa New Testament, meron din in the beginning. Yung binabanggit nitong in the beginning ay may kinalaman sa pasimula ng paglalang ito. Connected yung Genesis 1:1 at saka yung John 1:1, parehong tinutukoy in the beginning, that is the time of creation. So from the time of the beginning, may pinakikilala na kagad dito na may nag-i-exist na. Sino yung nag-i-exist? Pakinggan natin. Nang pasimula siya ang berbo. Ayun ha. In the beginning, meron ng tinatawag na berbo na tinawag ito sa Grego na logos, tinawag ito sa English na word. In the beginning was the word. Nang pasimula siya ang berbo, siya. Okay.
Ano pa sabi? Second stanza. At ang berbo ay suma sa Diyos. Ang ibig sabihin, ng pasimula, meron ng berbo na umiiral. At itong berbong ito na umiiral na ng pasimula ay kasama na ng Diyos Ama. Magkasama sila. At ang berbo na kasama ng Ama, ng pasimula, ay Diyos. Ilang persona tinutukoy? Berbo ng pasimula kasama ng Diyos at ang kalagayan ng Diyos at ang kalagayan ay Diyos at meron tinutukoy na Diyos na kasama ang berbo. Ang tanong ng mga taong hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos, ang sabi nila, kung yung berbo ay tinatawag na Diyos at may tinatawag pang isa pang Diyos na kasama ng berbong Diyos, lalabas dalawa ang Diyos. Walang masama huron. Bakit? Binilang ninyo eh. Hindi naman pinabibilang ng Diyos kung ilan ng Diyos eh. Sinabi na nga ng Diyos, iisa ang Diyos. Wala ba kayong napansin sa John 1:1? Ang napansin natin sa John 1:1, meron dalawang tinutukoy na persona. Ang berbo ng pasimulay, umiiral na siya, nakasama siya ng Diyos Ama. Kaya dalawang persona tinutukoy. At ang mapapansin natin, yung berbo at saka yung Diyos Ama na kasama ng berbo sa pasimula, iisa tawag sa kanila, Diyos. Hindi sila tinawag na mga Diyoses. Hindi sila tinawag na gods. They use the singular word God. Pero bumubuo ng dalawang magkasama. Kita ho ninyo? Yung analysis from the Bible, biblical. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay kasama ng Diyos Ama at ang berbo ng pasimula na kasama ng Diyos Ama ay Diyos. Kaya pareho silang tinatawag na Diyos. Sa makatuwid, maliwanag ang stand ng Seventh-day Adventist that Jesus Christ is God like the Father. Ituloy natin ang basa na ito'y si Jesus Christ. Tuloy natin. Very exciting itong verse na ito eh. Pakinggan natin. Si Jesus Christ ba talaga ito? Ituloy natin. Verse 2. Ito rin ng pasimulay suma sa Diyos. O inulit na naman. From the beginning, sabi ni John, say kasama na ng Diyos. Ano kahalagahan nung berbo na kasama ng Diyos ng pasimula? Tuloy natin sa verse 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, nung berbo na kasama ng Diyos nung pasimula. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Now take note. Sister Maririna, hindi ka magiging tao. Tayong lahat, nandito tayo. Tayong lahat, hindi tayo magiging tao kung wala yung berbo. See? Ulitin natin. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kung wala si Kristo, walang lalalangin ng Diyos Ama na tao. Kung wala din yung berbo, walang lalalangin ng Diyos Ama ng universe. Wala, empty, zero. Wala pong lalalangin ng Diyos Ama. Bakit tayo nag-exist? Bakit nagkaroon ng tao? Bakit nagkaroon ng sanlibutan? Bakit nag-exist ang universe? Because of Jesus Christ. Ang sabi, ang lahat ng mga bagay ay ginawa true. Pag sinabing true sa pamamagitan, ibig sabihin, siya mismo ay lumalang. Saan? Sa lahat ng bagay. Kaya si Kristo, isa sa lumalang sa tao. O, maliwanag. Alright. Ano pa paliwanag ng Biblia? Ito na. So mga ilang talata ay maliwanag na Jesus Christ is God. Maliwanag na ang talata.
Alright. Ano nangyari kay Kristo? Bakit tinawag siyang tao? Ito reason. Proceed tayo sa verse 14, kaduktong ito. Verse 14. At nagkatawang tao, ito na yon. At nagkatawang tao ang berbo. At tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng sabuktong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Yung kalwalhatian ng Ama at ng Anak, iisa. Kita niyo? Ha? Magkapantay. Ang sabi, nakita namin, sabi ni John, nakita namin ang kanyang glory. Glory gaya ng sabugtong na Ama. Ibig sabihin, magkapantay ang glory nila. Napuspos ng biyaya at katotohanan. Sino ito talaga? Tuloy natin. Pinatotohanan siya ni Juan at sumigaw na nagsasabi, ito yaong aking sinasabi, ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. Now take note. Bakit sinabi ni John the Baptist na si Kristo ay una sa kanya? Samantalang unang pinanganak si John the Baptist bago ipanganak si Jesus Christ sa pagkakatawan tao. Hindi ba? Dapat sinabi ni John una ako sa kanya. Ang nangyari, mas una pa raw si Kristo kaysa sa kanya. Samantalang nauna si John the Baptist na isilang bago isilang si Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Ang tinutukoy po dito ni John the Baptist ay yung existence, yung pag-iral na ni Kristo in the beginning, before the creation, meron na pong Kristong umiiral. Andun na yung anak ng Diyos, kasama na ng Diyos sa langit. Kaya itong Kristong ito, mga kapatid, ay pinatutuhanan from the Bible na pinanghahawakan ng Seventh-day Adventist. Si Kristo ay Diyos na nagkatawan tao. Naniniwala ang Seventh-day Adventist, according to the Bible, Jesus Christ was existed before everything. Umiiral na siya bago pa ang lahat. Si Jesus Christ ba talaga itong tinutukoy na berbo na nagkatawan tao? Tuloy natin sa verse 16. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Verse 17, ito na. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsitating sa pamamagitan ni Jesucristo. Through Jesus Christ. Maliwanag po mga kapatid, Jesus Christ ay merong dalawang nature ngayon. Meron ng dalawang personality ngayon si Kristo nung magkatawan tao. So maliwanag. Ano yung dalawang nature o naging dalawang personality ni Kristo? Una, yung true nature niya ay God. And then the second nature is human. Became human, nagkatawang tao. So dalawa kalagayan ni Kristo, Diyos na nagkatawang tao. Nagsama, hindi po ba? So, dalawa po kalagayan ni Kristo. Kaya yung nakikita ng mga taong hindi naniniwala si Kristo na sinasabi nila, mali naman ang paniniwala ng 7th day. Lalabas dalawa ang Diyos. Ano ngayon kung dalawa Diyos namin? Buti nga, dalawa lang Sa inyo nga, 5 Sa ibang tao, daming Diyos Buti sa amin, 3, merong limitasyon. Hindi masama yun. Ngayon, ganito. Sinasabi nila, saan nakakita ang Diyos na natutulog, napapagod, nagugutom? May nakita na ba kayong Diyos na gano'n? Abay, meron. Sino? Di si Kristo. Diyos yan natutulog? Oo, bakit? Nagkatawan tao Yung pagkakatawan ni Kristo
tao, yun po ang napapagod, nauuhaw, nagugutom. Pero yung pagka-Diyos niya, hindi po. Ano ho? Alright. Paano nagkatawan tao si Kristo? Ito na, paliliwanag namin sa inyo. Paano itinuro ng Biblia? Paano nangyari na nagkatawan tao si Kristo? Una, ganito nangyari. Ang sabi ni Kristo, ganito. Una, bago bumaba si Kristo dito sa langit, dito po sa Kapitulo 10, versikulo 5 ng Aklat ng Hebreo, ay ganito po ang ating kababasahan. Ang sabi ganito. Chapter 10, verse 5. Ito na, nang dumating na yung panahon na kinakailangang magkatawan tao na si Kristo, ganito po nangyari. Sister Aida, pakinggan nyo. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, take note, si Kristo pumasok sa sanlibutan. Ibig sabihin, nung hindi pumapasok si Kristo sa sanlibutan, hindi siya taga rito. Hindi pa siya pumapasok eh. Nung hindi pa siya pumapasok, hindi siya taga sanlibutan. Kaya binanggit sa Bible, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Hindi ibig ng Diyos. Yung mga handog ninyo. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Alright. Pagpasok ni Kristo sa sanlibutan ito, inihanda na kagad ng Diyos ang isang katawan na papasukan ni Kristo. Ayan. Isang katawan, inihanda mo sa akin. Alam po ba ninyo anong katawan yung hinanda? Inihanda yung katawan ni Maria. Doon pumasok si Kristo sa katawan, doon sa sinapupunan ni Maria. Birhing Maria kung tawagin natin. Pumasok siya ron sa katawan ni Maria. At doon sa katawan ni Maria, binuo yung pagkakatawan tao. Kinakailangan dumaan siya sa proseso ng pagkakatawan tao para matupad ang pangako ng Diyos na isang katawan ang iyahandog. Anong klaseng katawan? Eh di katawan tao. Hindi pwede yung katawan ng Diyos ang ihandog. Hindi mo mapapatay ang Diyos. Bago mo mapatay ang Diyos, ikaw unang mamamatay. Walang makaakita sa Diyos eh. Mamamatay tayo lahat. Kaya kinakailangan magkatawan tao. Paano nagkatawan tao? Paano siya pumasok? Eto na. Ito ang katunayan si Kristo ay talagang hindi siya dating tao, kundi nagkatawan tao. Pakinggan natin bago tayo matapos sa John chapter 6 verse 37. Ganito sabi ng Panginoong Jesucristo. Pakinggan ninyo. Ang sabi dito po sa 37 up to 38. Pakinggan nyo to, napakaganda nitong talatang ito. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Verse 37, sapagkat bumaba akong mula sa langit. So ito yung existence ni Christ. Galing siya sa langit. Bumaba ako galing sa langit o mula sa langit. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Mga kapatid, maliwanag po, Jesus Christ ay existed na before the beginning. Second, Jesus Christ is God. According sa Bible, si Jesus Christ bumaba mula sa langit. Si Jesus Christ nagkatawan tao. Inihanda siya ng isang katawan. Number 6, si Kristo ay meron dalawang personality. God and human. Nagkatawan tao yung Diyos at tumahan sa gitna natin para po tayo ay matubos. At the end, sa pagtatapos ng talatang ito, nang si Kristo'y inihandog niya na yung kanyang katawan tao,
at namatay sa krus, ang question, yung bang pagka-Diyos ni Kristo'y namatay din? Hindi po. Hindi po. Ang namatay kay Kristo ay yung physical body na nagkatawan. Kinakailangan yun ang mamatay sapagkat yun talaga ang inihandog ni Kristo, yung kanyang katawan. Pakinggan po ninyo bago ako magtapos. Sa 1 Timothy, ano ninyo? Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6, ang wika ni Apostle Paul, siya po ay witness sa pagkamatay at pagkabuhay din ni Kristo. Dito po sa verse 5 and 6, pakinggan natin. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo. Now take note, yung second nature ni Kristo, tinutukoy dito ni Paul. Bakit niya binanggit si Kristo'y tao? Dahil yung katawan tao ni Kristo ay na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat sa pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Ayun. Kaya binanggit ni Pablo, may isang tagapamagitan sa Diyos Ama at may tagapamagitan sa tao, ang taong si Jesucristo, na inihandog yung kanyang katawan. Aling katawan? Yung katawan tao niya, hinandog niya. Bakit? Sapagkat yung katawan tao niya, tagapamagitan yun sa ating mga taong nagkasala. Alright. Nung mamatay si Kristo, namatay ba pagka-Diyos niya? Ito na po ang last. Sa 1 Peter chapter 3 verse 8 o verse 18, ang sabi ganito, pakinggan po ninyo. Ano ang namatay kay Kristo doon sa krus? Kasama ba ang namatay yung unang nature niya as God? Ito sabi, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan ang matuwid, dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman. Tignan niyo, saan pinatay si Kristo? Saan namatay? Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu Santo. Actually, mali pa nga yung translation nito Sapagkat sa original translation ng Greek na ginamit din ng King James Version, ang sabi rito, siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay ng Espiritu. Yung salitang binuhay ng, the word ng, pinalitan po ng ibang Bible translation ng mga ibang scholar na naniniwala, spiritual na buhay si Kristo. Kaya ang pinalit nila sa salitang nang ay sa. Magkaiba na ho yun. Ngunit binuhay sa Espiritu. Ibig sabihin nung mabuhay si Kristo, Espiritu siya. Hindi siya nakita. Pero ang original word, siya'y binuhay ng Espiritu. Kaya nang mabuhay si Kristo, mula sa mga patay, siya po'y nahipo nila Tomas. Pakinggan natin the last text sa John sa chapter 20 verse 27 and 28. Ganito po ang pagpapakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad. 27, kahit simulan ko sa 26, pakinggan ninyo. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabing, kapayapaan ang sumainyo. Verse 27, nang magkagayoy sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri. Ibig sabihin, physical si Kristong nabuhay. At tignan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. Sinaksak siya, di po ba? Nahihipo si Kristo nung mabuhay. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Nang mahipo ni Tomas si Kristo ng pisikal sa pagkabuhay na maghuli, ano sabi ni Tomas? Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Amen po ba? So maliwanag, Jesus Christ is the Lord and God. Yan po ang stand ng Seventh-day Adventist. Naniniwala tayo, Jesus Christ is God and human. Bakit? Sapagkat nagkatawan tao. Alright? So yan po mga kapatid. At
na ibinigay ko po sa inyo mga aral, biblical based according sa 28 fundamental belief ng Seventh-day Adventist. Kaya lahat po tayong Seventh-day Adventist naniniwala si Kristo ay true God and true human nung siya'y magkatawan tao. Okay? So yan muna po. At kung meron po kayong katanungan, Sister Langing, ay malaya po tayong lahat. Amen. Amen po, Brother Ray, sa napakaganda at napakaliwanag na pagpapaliwanag. Sobrang linaw po, napakaganda po, and sobrang blessed. And bago po tayo dumako sa ating question and answer, tayo po muna ay may picture taking. Batiin ko lang muna si Sister Gani Rose and si Sister Jenny Valdez. Good afternoon. And si Sister Maricel Tibor. And si Brother Oliver Tibor. Alam ko like kayong nakikinig dyan. Thank you so much. Ayun, tayo po ay mag-picture taking po muna. Paki-open po yung mga pwedeng mag-open ng camera. Ayan. Ayan. Okay, 1, 2, and 3. Ayan po, 1, 2, and 3. Okay, thank you so much mga kapatid sa inyong magandang smile and sa picture sa camera. Ayan, thank you. Napakaganda po, Brother Ray, no? Ang sarap lang pong makinig dahil napakalinaw po ng pagpapaliwanag. And sino pong gustong manguna ng katanungan, kung meron po kayong katanungan na hindi nyo masyadong naunawaan, pwede po nating itanong. Sige, Sister Nida. Go ahead, Sister Nida. Nakamute ka, Sister. Doon po sa Apocalypse 14:7, sino po ba yung Diyos na binabanggit dito? Nakamute, Brother Ray. Sorry, okay. Buksan natin ang Revelation 14:7. Yan natin. Revelation chapter 14, verse 7. Okay. Ito sabi. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Alright, doon tayo sa first and second paragraph. Sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. Sino nga ba yung Diyos na tinutukoy? Ang tinutukoy ng Diyos dyan, yung Diyos, doon sa bandang baba nyo babasahin. Sinong Diyos yan? At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Yan po yung Diyos na tinutukoy na doon tayo dapat magkaroon ng takot, Sister Nida. Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yan po yung Diyos na tinutukoy dyan. Okay po. Mangyari po kasi sa pagka-alam ko na itinuro din ninyo na lahat ng mga ngaral na kasama si Jesus Christ po sa pag-create. Kaya nililinaw ko po, sino ba ito? Jesus Christ po ba or ang Ama? Ayun. Kasama po yung tatlong persona riyan sapagkat yung tatlong persona. Oo nga po. Kaya po nililinaw ko. Amen. Salamat po, Sister Nida. At maganda yung tanong nyo, ha? Maganda yan. Oo. At sa aking paglilinaw po, mga kapatid, maganda yung nilabas na tanong ni Sister Nida. Pag tinanong kayo dyan, sinong Diyos ang tinutukoy dyan sa tinuturo ninyong 14:7? Ang sagot po na sa bandang ibaba, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa. Yung po yung Diyos na tinutukoy, yung gumawa ng langit at lupa. Tatanungin kayo dyan, sino yan Diyos na gumawa ng langit at lupa? O edi paliliwanag natin ngayon. Yung bang Espiritu Santo kasama sa lumikha ng langit at lupa? Opo. Genesis 1:1 hanggang 2, Sister Nida. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang sanlibutan noon ay walang anyo, kundi puno ng tubig, at ang Espiritu ng Diyos ay suma sa ibabaw ng tubig. Andun na kagad yung Holy Spirit. Ang tanong, yung bang Holy Spirit ay lumalalang? Opo.
104 na mga awit, versikulo 30. Sinusugo ng Diyos ang kanyang espiritu at nangalalalang ang lupa. Okay? Kaya manlalalang yung Espiritu Santo eh. Kaya yung Espiritu Santo, sapagkat creator, tinatawag din siyang Diyos na katulad ng Ama at ng Anak. Pakinggan po ninyo mga kapatid, dito po sa Kapitulo 5 ng Aklat ng Mga Gawa, na ang bersikulo ay 1 hanggang 4. Ibig sabihin po ng Diyos ay creator. Yung Holy Spirit, creator yan eh. Kaya tinatawag din siyang Diyos, gaya ng Ama at ng Anak. Pakinggan nyo. Na dapat isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Sapphira, ay nagbili ng isang pag-aari. Verse 2. At inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Verse 3. Pakinggan nyo maigi po ito, itong part na ito, na dapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Pause tayo rito. Tignan nyo mga kapatid. Si Ananias at Sapphira nagsinungaling particular sa Espiritu Santo. Hindi sinabing nagsinungaling ka sa Ama, hindi sinabing nagsinungaling ka sa Anak, hindi. Sa third person, nagsinungaling si Ananias. Particular, very direct point, nagsinungaling sa Espiritu Santo. Ang tanong, ano ang kalagayang totoo ng Espiritu Santo na pinagsinungalingan ni Ananias at Sapphira? Verse 4, tuloy natin. Nang yaoy nananatili pa, hindi bagay yaoy nananatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga na sa iyo ring kapangyarihan? Ano pat iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Kita mo ninyo. Yung pinagsinungalingan pala ni Ananias at ni Sapphira na Espiritu Santo, ang kalagayan pala niya ay Diyos. Bakit? Creator kasi yung Diyos eh. Creator din ng Holy Spirit. Basahin niyo po yung mga awit. Buti i-plus ko na sa screen, Sister Joy. Sa 104 ng Psalms na mga awit, ganito ang sinasabi. 104 verse 30 ay ganito ang pagkakasabi. Siguro itaas muna namin sa 29 up to 30. Iyong ikinukubli ang iyong mukha, sila'y nangababagabag. Iyong inaalis ang kanilang hininga, sila'y nangamamatay at nagsisibalik sa kanilang pagkaalabo. Verse 30. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, and that is the Holy Spirit. Sila'y nangalalang at iyong binabago ang balat ng lupa. Kaya yung Holy Spirit, creator. Lumalalang, oh. Jesus Christ is also creator. The Father is creator. Kaya tatlo silang lumalang sa atin. Kaya tinatawag sila sa iisang katawagang Diyos. Yun po. Amen. Amen po. Napakaganda po ng kasagutan, Brother Ray. May nabasa po ako dito ng tanong mula kay Sister Jenny Valdez. Brother Ray, bakit po lagi nila sinasabi na ang Ten Commandments ay utos ni Moises? Mali po yun. Mali. Mangyari po, kaya nila pinalalabas na kautusan ni Moises yan. Meron dalawang bagay. Maaaring hindi nila alam yung talagang aral tungkol sa 10 utos. Yun ang isa. Pangalawa, maaaring alam nila na hindi mosaiklo yun, minamali lang nila sapagkat may iniiwasan sila sa 10 utos. Alam nyo ba iniiwasan nila? Yung number 4. Remember the Sabbath day. Ang nagsasabing ang 10 utos ay mosaiklo, ito po yung mga Sunday keeper. Mga Sunday keeper lang nagsasabi niyan. Pero actually, the 10 Commandments of God is not Mosaic law.
Meron pong malaking difference between the Ten Commandments and the Mosaic Law. Yung Mosaic Law po, hindi po tinatawag na Ten Commandments. The Ten Commandments is not including sa Mosaic Law. Pakinggan po ninyo sa aklat ni Malakias Kapitulo 4, versikulo 4, dito po tinatawag ang kautusan ni Moises. Malakay, chapter 4, verse 4, ito po yung tinatawag na Mosaic Law, not the Ten Commandments. Ito, Sister Jenny Valdez, pakinggan niyo. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Sa makatwid bagay ang mga kahatulan o mga palatuntunan at mga kahatulan. Ano daw po yung Mosaic Law, kautusan ni Moises? Ang sabi ng Diyos, remember the Mosaic Law. Sabi niya, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises. Ano yan? Sa makatwid bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Yan yung tinatawag na Mosaic Law. Tanong, papaano naman yung Ten Commandments? Tinatawag ba itong Mosaic Law? No. Pakinggan ninyo. Deuteronomy chapter 4 verse 13. Hindi po tinawag ng Diyos na Mosaic Law ang Ten Commandments. Pakinggan po natin sa Book of Deuteronomy chapter 4 verse 13. Ganito ang tawag sa Ten Commandments, Sister Jenny Valdez. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan. Ayan ha. Na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ayun. Yung Ten Commandments pala na tinawag na covenant, na tinawag na tipan, ay tinatawag na kautusan ng Diyos. Kaya yung Ten Commandments ay kautusan ng Diyos. Hindi tinawag na kautusan ni Moises. Kaya maliwanag, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan sa na kanyang iniutos sa inyo. Kaya kautusan ito ng Diyos eh. Isa pa, dagdagan natin bago tayo bitawan dyan. Ano? Dito pa rin sa Deuteronomio, sa chapter 5, verse 5. Ito, sa verse 4 up to 5, ang sabi ganito, sinalita ng Panginoon sa inyo na mukhaan sa bundok na mula sa gitna ng apoy. Ako'y tumayo sa pagitan ng Panginoon at ninyong ng panahong yaon upang ipatalasta sa inyo ang salita ng Panginoon. Sa pagkatuwid kayo'y natatakot dahil sa apoy at hindi kayo sumampa sa bundok na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yun na yun. So maliwanag, the Ten Commandments of God, tinawag itong kautusan ng Panginoon. Samantalang yung Mosaic Law, tinawag na mga palatuntunan at kahatulan. Kaya Sister Jenny Valdez, magkaiba po yun. No? Amen. Amen. Napakaganda po ng paliwanag. Amen. Thank you, Sister Jenny Valdez. And si Sister Princess, nakataas, Sister Princess. Okay, Kuya Ray. May katanungan lang po ako kasi tinanong din sa akin do na sabi niya, kung si Jesus Christ daw ang God, bakit daw sinabi niya na, my God, bakit mo ako, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan kung siya daw yung Panginoon? Yun po, Kuya. Oo. Oo nga naman, ganito yan. Babasahin ko po sa inyo, dito po sa Kapitulo 12 ng Aklat ng Juan. Pero bago ko ito basahin, ganito yan, sister, Nung sabihin ba ni Kristo na, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Kung Diyos nga naman si Kristo, bakit may tinatawag siyang Diyos ko? Ang tanong ay ganito, nung tawagin ba ni Kristong Diyos ko yung kanyang Ama? Pangalawa, nawala ba yung pagka-Diyos ni Kristo? Pangalawa, nagkamali ba si Kristo nung tawagin niyang Diyos ko ang kanyang Ama? Samantalang sabi niya, Diyos daw siya.
Hindi ho nagkamali si Kristo ron. At nang tawagin ni Kristo yung kanyang ama na Diyos ko, hindi po nawala ang pagka-Diyos ni Kristo. Bakit? Sapagkat yung pagkakatawag ni Kristo sa kanyang ama na Diyos ko, ito talagang totoo naman Diyos yung kanyang ama eh. Alam nga naman tawagin ni Kristo yung ama niya, Satanas, Satanas ko. Di ba? Wala kang magagawa. Kailangan tumawag yung anak sa kanyang ama. Ang kalagayan ng kanyang ama Diyos. Ano pakialam natin kung tawagin ni Kristo Diyos ko yung kanyang ama. Hindi ba? Labas na tayo ron. Silang dalawang mag-ama nagtatawagan na Diyos. Pakinggan po ninyo, kung tinawag ni Kristo na yung kanyang ama ay Diyos, yung kanyang ama na Diyos, tumawag din sa kanyang anak na Diyos din. Pakinggan natin. Kung tinawag ng ama na ang kanyang anak ay Diyos, di nawala na yung pagka-Diyos ng ama. Bakit? May tinawag din Diyos yung ama eh. Pakinggan natin. Sa 1, versikulo 8, pakinggan natin. Ang sabi ganito, ngunit tungkol sa anak, ang nagsasalita rito yung ama tungkol sa kanyang anak, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos, kita nyo yung ama tumawag sa kanyang anak na Diyos, ay magpakailanman. Yung pagka-Diyos daw ng kanyang anak na nakalukluk sa luklukan ay magpakailanman. At ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Kita ho ninyo? Kung yung anak ay tumawag na Diyos ko, hindi nawala yung pagka-Diyos ni Kristo. At hindi mali na tawagin ni Kristo yung kanyang ama sapagkat yung amang tinawag niya, ang kalagayan talaga Diyos. Ang tanong, yung bang ama, tumawag din ba sa kanyang anak na Diyos? Opo, tumawag din. Kaya sabi nung ama, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi niya, ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. Kaya yung pagka-Diyos ng anak ng ama ay magpakailanman, forever. No? Yun lamang po. Amen. Amen po. Napakaganda po nun. Nandito po ba si Brother Rick Lustre? Wala. Okay, mukhang wala. Okay po. Sige, Sister Nida. Okay, dagdag po doon po sa John 17:5 mababasa natin na ang Panginoong Hesukristo ay tumawag sa ama na siya ay luwalhatiin na mababasa po natin, baka po pwedeng paki-plus para po pag dagdag lang po, dagdag. Sa Juan 17:5. Opo. Opo, maganda mapag-usapan yan, Sister Nida. Maganda binuksan mo yan. 17:5, 17:5, pakinggan po natin. Ano po ang nyo dyan, Sister Nida? Kumbaga po, ang Panginoong Hesukristo din, siya mismo ay nagsalita sa kanya ng Ama na siya ay luwalhatiin, di po ba? Ang Opo. ama ang luluwalhati sa kanya. Kumbaga po, parang silang dalawa po ay nagbibigay lugod sa isa't isa. Correct. Vice versa. No po. Vice versa yan. Tingnan nyo at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo. Bago ang sanlibutan ay naging gayon. Tingnan ninyo, kung si Kristo ay hindi pa umiiral sa pasimula, umiral lamang si Kristo nung ipinanganak ni Maria. Bakit sabi ni Kristo, yung kaluwalhati ang hinihingi niya sa Ama ay tinamo niya na bago ang sanlibutan ay magawa? Sa mga tuwid, hindi pa nalalalang ang sanlibutan, yung kaluwalhatian ni Kristo, tinanggap niya na sa Ama. Bakit? Existibo na siya eh. Hindi maaari kang tumanggap ng kaluwalhatian kung hindi ka pa nag-eeksistibo sa mundong ito. Hindi po ba? Kaya maliwanag, si Kristo'y tumanggap na ng kaluwalhatian bago pa mayari ang sanlibutan. Bakit? Magkasama na sila eh. Nang pasimula, siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos. Itaas pa ho natin, Sister Nida. Ito'y madalas gamitin ng mga taong hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos, yung Ama lang daw ang Diyos. Pakinggan ninyo ang passage, ganito ang kanilang sinasabi.
At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Ganito basahin ng isang relihiyon na hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos. Ganito sila bumasa. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Period, di nila itutuloy. Ihinto na sila ron. Sino ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan? Sabi ni Kristo, yung kanyang Ama, ang tunay na iisang Diyos. Pero kung itutuloy mo yung basa, doon sa iisang Diyos na tunay at buhay na walang hanggan, kasama pala si Kristo ron. Dalawa sila mag-ama. Ituloy natin ang basa. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw, referring to the Father, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at, may kadugtong may conjunction, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Kaya magkasama sila eh. Ikaw, Ama, makilala ka nila na isang tunay na Diyos. At, sino pa? At, may kadugtong at siyang iyong sinugo. O, sa makatwid, pati yung sinugo ng Ama na iisang tunay na Diyos, dapat makilala rin na iisang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang tanong, totoo po ba si Kristo'y kasama dyan sa buhay na walang hanggan at iisang tunay na Diyos? Pakinggan po natin sa unang 1:5-20. Ganito pagpapakilala. Sa unang 1:5-20, ganito po ang kasagutan dyan sa binasa natin kanina. Si Kristo po'y buhay na walang hanggan. At siya'y tunay na Diyos din, gaya ng Ama. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Yes, nalalaman natin naparito. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Yes, binigyan tayo ng anak ng Diyos ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Yes, si Kristo rin na nagbigay sa atin yan. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Yes. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. O, paano ngayon yan? O, si Kristo pala'y buhay na walang hanggan. Si Kristo'y tunay na Diyos. Kung yung Ama ay tunay na Diyos, sabi ng Ama, aba, yung anak ko tunay na Diyos din. Kaya dalawa sila, tunay na Diyos. Sasabihin lang, di dalawa Diyos nyo. Anong masama nun? Kung dalawa Diyos na. Bakit? Pumapayag ba ang Diyos na pwedeng magkaroon pa ng tatlong Diyos? Wala tayong magawa. Binilang niyo yung Diyos di naging tatlong ha. Ang Diyos hindi naman nagbibilang, tatlo sila Kaya sabi ni Kristo, Sister Joy, ang Diyos hindi mo nagbibilang Tingnan nyo kung magbilang ang Diyos. Sister Nida, 1 + 1. Sister Nida, nagtatanong. Two. Sigurado ka 2 ha? Ito, magbibilang +2 tayo. Magbibilang tayo. 1 + 1 = 2, di po ba? Basahin mo natin ito. Wala ko 11. Basahin niyo ito. Sister Nida, kayo po bumasa. Ano sabi? Isa. Ano sabi, Sister Nida? Ako at ang Ama ay iisa. Ilan sila? Isa. 2. Ako. May conjunction, may kadugtong at ang Ama, di 2 sila. Pero ano sagot ni Kristo? Iisa. Ganyan magbilang ang Diyos, iisa Tayo, ako, at saka Sister Nida ay 2. Di ba? Pero pagdating sa kadyusan, iba ng usapan yan. Kaya sabi ni Kristo, I and my Father are one. Ganyan po magbilang si Kristo no? So yun po ang aking sagot doon. Amen. Amen po. Napakaganda po, Brother Ray. Salamat po, Brother Ray. Praise the Lord. Ang daming natutunan natin. Sino pa pong gustong magdagdag? Nadagdagan ng kaalaman natin. Amen. Brother Lorenzo. Pasensya na.
po, nasa biyahe na po kami. Okay po. Alam niyo mga kapatid, napakaganda siguro na ano natin sa note, ano natin, yung mga pinag-aaral natin kay Brother Ray kasi napakagandang pamamaraan niya. Salamat. At sana, Brother Ray, ipasa mo rin doon sa ano mo, yung sa i-post mo sa ano, Yes, Brother Lorenzo. Opo. lahat ng ginagawa natin. Ano, Opo. mapapakinabangan po ng bawat isa. Amen. Maraming salamat. Salamat po. At pinapasa ko kay Princess para kay Brother Lorenzo. Amen. Hindi pa. Okay po, napakaganda po. Wala na po ba kayong katanungan? Mga gumugulo po sa isip nyo? Sister, Dagdag. dapat siguro magkaroon ng itanong mo kay Brother Ray. Kasi si Soriano, merong itanong mo kay Soriano. Itanong mo kay Brother Ray. Opo, maganda. Opo. Pero maganda rin po. Pwede. Opo. Pwede po, pero mas maganda po tayo rin po alam kasi pag tinanong tayo ng ibang sekta, alam namang sabihin natin, itatanong ko muna kay Brother Ray. Pangit naman ganon, di ba? Kailangan alam natin agad yung sagot. Alam niyo po ba, meron akong tita, ano siya, IDD siya eh. Madalas kami nagdidiskusyon ngayon. Ngayon, kapag siya yung nako-corner ko, ang sagot niya sa akin, alam niyo ba? Teka muna, itatanong ko muna kay Brother Eli. Mahirap yun. Opo. Mahirap yun. Kaya yun ang dapat nating aralin na Ayun, dapat Oo, talaga oo. po. pag sa ganito, itanong kay Brother Ray. Pero pagka nasa labas na tayo, kailangan active tayo sa pagsagot agad-agad ng nalalaman natin. Kasi pag hindi natin alam yun, naku patay. Wala tayong maisagot. Ayun po. Pwede bang magtanong Sige po, Sister Aida. kay Brother Ray ko po itatanong. Ay, bakit po ba ang daming magagaling magbasa ng Bible? Bakit po hindi nila pinaniniwalaan yung ika-4 na utos, yung remember? Bakit kahit ipaliwanag mo na ipaliwanag, hindi nila tanggap? Bakit kaya po? Brother Ray, napakagandang katanungan nun. Ano daw tanong? Ang tanong po is bakit po maraming magagaling magbasa ng Bible, pero bakit ang ika-4 na utos ay hindi nila mapaniwalaan? Alam po ninyo, Sister Aida, no? Hindi ho nakukuha sa pagalingan ng pagbabasa ng Biblia yan. Hindi ho nakukuha sa pagalingan, basahan ng text. Hindi ho. No. Alam po ninyo, kaya meron pong mga tao na nagbabasa po ng Biblia. Sapagkat ganito po ang sinasabi, Sister Aida, babasahin po natin sa isang talata po ng Biblia. Merong ganitong mga tao na palabasa naman sila ng Biblia, pero meron pong problema minsan sa pagbabasa, no? Dalawang bagay yan eh. Unahin ko yung unang bagay. Yung maraming magagaling magbasa ng Biblia, pero may kulang pa rin. Dito po sa sa ikalawang Pedro sa kapitulo 3 na ang bersikulo po ay 15. May kababasahan tayo ng ganito, Sister Aida. Pakinggan po ninyo, Ang sabi ay ganito, at inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Nagaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sidulatan tayo. Verse 16, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, o may kinalaman sa Sabat din yan, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at mga walang tiyaga, na gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Ano ibig sabihin nun, Sister Aida? Merong mga bagay na nakasulat sa Biblia, kahit marunong kang bumasa, pero kung hindi mo naman nauunawaan yung binabasa mo, kahit magaling ka pa magbasa, ay wala ka rin kahinatnan sa katotohanan. O, di ba? Magkakamali ka pa rin. Bakit? Hindi mo na unawaan yung ibang nakasulat eh. Meron namang pangalawa.
bakit nababasa naman yung Sabat? Eh, bakit linggo pa rin sila mangiling? Mangyari mga kapatid, yung ang may problema po ron, yung kanilang mga namumunong ministro, yung kanilang mga pastor, binubulag po sila. Inilalayo sila sa tunay na aral ng ating Panginoon. Nilalayo sila sa kautusan ng Diyos. Tingnan ninyo mga kapatid, hanggang ngayon, debatable pa rin yung Ten Commandments. Bakit natin pagtatalunan pa yan? Ang dami naghahamon eh. Ako, hinahamon ako eh. Gusto nyo, debate tayo, 10 utos, Ray Bida, lalaban ka ba? Mga ganong hamon. Eh, ayoko naman lumaban muna ngayon. Sa ngayon, hindi pa ako pwede lumaban. Antayin nyo lang matapos ito. Lalabanan ko kayo isa-isa. Sa ngayon, hindi muna. So, ganun po mga kapatid, dahil po sa mga ministro, binubulag po sila. Minamali yung mga aral para wag lumiwanag yung Sabat sa kanila. Ganun po yun. Pero tayo, sa Seventh-day Adventist, believe ako. Bakit? Malaya tayong nakapagbabasa ng Biblia. Malaya tayong nakakapag-research. Malaya po tayo. At binibigyan tayo ng liwanag ng Panginoon. Amen. Amen po. Napakaganda po ng inyong paliwanag, Brother Ray. Bago po tayo magtapos, dahil tayo po ay nasa oras na, basahin ko lang po itong nasa chat box. Ayan. Lang po ha. Mula po kay Sister M nakalagay dito. Ang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu po, nakita ko po ang unity. May respeto, pagkakakilala po sa isa't isa, humbleness, unity. I'm one accord po with same purposes, grace, mercy, salvation, hope, eternal life. To believe, accept, praising Him, trusting, obeying our one God. Amen po. And sabi niya po uli, natatawa po ako sa ano po ito? JW at INC po. Because of pride po at gusto nila ang masunod po. Nahaluan ng politics, kinagisnan at pagkilala ng founder ng iglesyang kinabibilangan po nila. Ito po lamang po obserbasyon ko po. Okay po, sister. Meron pa, may kilala akong kapatid ay pari at inaming alam ang ika-4 na kautusan at iba pa, mas takot sila sa kinabibilangan nila, mga nasa mataas po. Ganun. Okay. Brother Ray, God will reveal the truth. Okay. Thank you po for sharing yan, Sister MK. Ayan. And mga kapatid, tayo po ay nasa oras na naman po. Maraming pong salamat sa inyong pag-stay at sa ating itong ating bago na naman pong nadagdagan naman po tayo ng mga aral. Sobrang na-bless po kami, Brother Ray. Kaya thank you, Lord. And ating pong huling pananalita, Brother Ray, babalik ko po muli sa iyo. Maraming salamat sa Panginoon. Una sa Panginoon mga kapatid, no? Doon tayo dapat magpasalamat ng malaki, no? At sa ating napag-aralan mga kapatid, yan po'y maibibigay sa inyo, madadagdagan sa inyo yan. Ang payo ko lamang po ay ito. Magbasa tayo ng Biblia araw-araw. Bigyan po natin ng panahon at oras. Pangalawa, basahin po ninyo, kung maaari magkaroon kayo, pilitin nyo magkaroon ng 28 fundamental belief. Kailangan po nating mabasa lahat yan. No? Para din naman sa atin at ma-share po natin sa ating kapwa, lalo na sa kasambahay ninyo. Yun lamang po, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Amen po. Maraming Thank pong you. salamat. And Brother Ray, tayo po ay dadako na sa ating prayer. Parang wala po akong nabasang prayer request. Ate Joy, tama po ba? General na lang. Opo, general na lang po, Brother Ray. Bigay ko na po sa inyo ang closing prayer. Okay, maraming salamat. Tayo po ay mananalangin. Sandali lang po. At aking bubuksan yung aking intro. Tayo yung manalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan. Sa pangalan po ng inyong anak na aming Panginoong Jesus, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng bagay. Napakayaman ng inyong biyaya. Salamat sa panawagan mo sa amin. Salamat sa karapatan na kami tinipon ninyo. Kundi dahil sa inyo, Panginoon, sa pagkakataong binigay mo sa amin, hindi po namin malalaman ng lahat ng ito na aming napag-aralan sa oras. Sa pag-aaral po namin sa tuwi-tuwi na ay nakikilala po namin lalo kayo. At ang aming mga puso, ang aming damdamin ay lubos na nalalapit po sa inyo. Salamat, nakaloob na ito. Ama namin, dalangin po namin habang kami naglalakbay sa madilim na makasalanang sanlibutan ito. Bagamat kaming lahat ay tinutukso ng kaaway, hindi kami makakaiwas sa anumang uri ng tukso. Tangi po naming hiling, patuloy po kaming alalayan ng inyong banal na Espiritu Santo. Magkaroon kami ng kapangyarihan na kami tumanggi sa sanlibutan ito. Magawa namin at maganap namin ang inyong kalooban. Maging sa huli man ng sandali ng aming buhay, kung ito may dumating, ay masasabi naming naganap namin ang lahat, Panginoon. Salamat ng marami. Dinadalangin din namin sa inyo, Ama naming banal, ang inyong mga anak, na mga nararatay sa banig ng karamdaman. Bagamat hindi namin mabanggit ang lahat ng mga pangalang ito, kayo po ang nakapabati. Kayo po nakaakita ng kalagayan ng inyong mga anak. Iniluluhod po namin, pinapakiusap po namin. Ipagkaloob niyo po ang kagalingan ng inyong mga anak. Muling ibangon sa banig ng karamdaman ang inyong mga anak na dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Mga karanasan na ikinalulungkot sa buhay. Ama, tulungan mo kaming malampasan namin ang lahat ng ito. Nang sa gayo'y magtagumpay din kami at malampasan namin ang mga pagsubok sa aming buhay at pananampalataya. Aming pansamantalang paghihiwalay sa oras na ito, dalangin namin, Ama, na kami ingatan na patuloy ng inyong mga anghel. Gabayan kami, Panginoon, ilayo kami sa disgrasya at kapahamakan at sa mga biglang kamatayan. Sa inyo po mga kamay, tinatagubilin po namin ang lahat. Basbasan kaming lahat at ang bawat sambahayan na aming kinakatawanan. Ang lahat ng ito'y dalangin po namin na may pananampalataya, sapagkat dinadalangin namin sa matamis na banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus na siya naming tagapagligtas. Amen. 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 Amen po. Maraming pong salamat, Brother Ray, and sa inyong lahat Amen. mga kapatid. Maraming salamat talaga, nadagdagan ng aming kaalaman. Amen. Amen. Salamat. Thank you po. Kuya Ray.